2026 is fast approaching. Parang isang kembot na lang, nandun na tayo, tapos na tayo sa isang taon. And we are heading towards that another year in our lives. And we thank God for that. Amen. Ang bilis po ng panahon. Kahapon, habang nagtuturo po ako sa mga estudyante po natin sa Bible schools po dito, we talk together about the things that have happened in the past and even the things that we are facing the near future. Because pinag-aralan po namin yung subject na eschatology. Ibig sabihin, ito ay study about the end times. What will happen in the near future? Yung iba, it seems like scary, nakakatakot. But yung iba, it is a blessing because God have said unto His word that He will never allow things to go wider and longer. Kasi parang mahirap na because pahirap na ng pahirap ang buhay. Hindi na ho paganda ng paganda ang mundo. Pahirap na ng pahirap po ang buhay. And a lot of people, even in other places, kahapon nabasa ko yung pahayag po ni President Trump ng USA, ay hindi lang po ang Pilipinas ang nagsasuffer ng economic crisis or economic decline. Even America, the 50 states or 51 states of America were also experiencing declining or economic crisis. In short, talagang Diyos na lang ang matibay. Di ba? At sa buhay po natin, Diyos na lang po talaga ang halos tapat. Although sa nakikita po natin, tatlo raw ang tapat. Una, siyempre ang Diyos tapat. Pangalawa, tanghaling tapat. Okay. Wala namang umagang tapat eh. Pangatlo, pagpunta ka doon sa department store, makikita mo, magtatawad ka, sabi ng tindera, tapat na po yan. Yun na lang po yung mga tapat sa buhay nito. Today, I want to share to you about the topic that I have shared last Wednesday doon po sa mga kapatiran po natin sa kapulisan. Because every Wednesday po ng 9 a.m. nagtuturo po ako sa ating mga pulis dito po sa 13. At nakakatuwa, naikwento ko noon na may mga pulis na biglang tatawag sa akin, kinakabahan ako, akala ko ay, kasi nangyari minsan, way back mga 1998 I think, we were here in 1997, sinundo ako ng mga pulis. So, dahil sinundo po ako ng mga pulis, sumama po ako sa kanila. Pero before na ako po ay sunduin ng mga pulis, nagtuturo na po ako sa mga pulis. That was 1998. Then one day, sinundo po ako ng pulis sa bahay at nagtataka ako, nakasakay kami sa parang isang pick-up na may taklob and everyone ay puro naka-full battle gear. Ang sabi ko, bakit lahat kayo ay naka-uniform at talagang parang pupunta kayo sa gera? Kasi, Pastor, meron pong isang preso na nakulong po doon sa Gentry, nakatakas, at dito po sa atin sa 13 at ang balita ay tumakbo raw po rito. Kaya po tumawag ang Police 13, ang Police Gentry sa atin po sa Police 13 para ito po ay hulihin. Pastor, tinuturuan po ninyo kami ng salita ng Diyos. Kaya po namin naisipan kayo na isama, sabi ni Chief Caceres, kasi po ayaw po naming manakit ng tao. Kaya kapag nandun po sa bahay, ang gusto po namin, kayo ang makipag-usap. So sabi ko, kung alam ko lang na sa isip-isip ko, kung alam ko lang na ganito ang gagawin sa akin, peligro itong nangyayari. Paano kung may armas yun? Tapos ako yung kakatok, ako makikipag-usap. Buti na lang, mabait ang Lord. Alam nyo, inaalala rin ng Panginoon ang ating sitwasyon kapag nandoon po tayo sa lugar na parang 50-50, na Diyos na lang po ang bahala sa atin. So nung nandun po kami sa lugar po ng pagpasok po namin sa Perez, papunta po ng Laliana, Cabezas, pinakadulo na po ng 13 yun sa looban. Isang kaldero lang, mula sa isang kanto, nakarating po doon sa kaduluduluhan. Yung pala yung kanilang parang password. Mare, nandyan ba yung kaldero? Tapos, baka nandun sa kabila. Umabot. Pero mo yung isang kaldero lang mula sa kauna-unahang bahay ng Laliana, umabot hanggang po doon sa kaduluduluhan. Pagdating namin sa bahay, wala na po yung tao. So, nanghinayang sila, itong mga kasama kong pulis, pero ako naman tuwan-tuwa.
Di ba? Kasi kung nandun yun at nakipagbarilan, wala naman akong baril. O, paano gagawin ko? God is so faithful. Amen. So today, let's talk about being faithful or be faithful. Lord, i-bless mo po ang iyong salita na ito po, Panginoon, ay maging daan, O Diyos, ng aming pagtatapat sa lahat ng bagay sa aming buhay. Matuto kaming magtiwala, matuto kami po, Panginoon, maniwala, at matuto po, Panginoon, kaming manampalataya sa inyo at sa inyong salita dahil ito po, Panginoon, ang natatanging paraan sa mundong ito upang kami po, Panginoon, ay pagpalain mo. Ang salita po, Panginoon, pananampalataya at pagiging tapat. Salamat po sa lahat. This we pray in Jesus' name. Amen. So as to what? Ng ating MC, sinabi kanina na by next Sunday, ito po ay ating anniversary. We did not, hindi ko po ito isiniwalat even sa buong mga kapastoran po natin kasi po ang lugar po natin maliit. Although gagamitin po din natin ang taas. So, ang usapan lang po namin ay tayo-tayo lang po. Kung may iimbitahan kayo, mahal nyo sa buhay, okay lang po yun. Diba? Pero hindi po namin ito inopen sa buong kapastoran po ng buong 13 dahil hindi po tayo magkakasya. So, purihin ng Lord. 1 Thessalonians 5:24. Anong sabi po niyan? Faithful is He that calleth you and He will do it. Okay, ha? God is so faithful. Faithful is He that calleth you. Tapat siya na tumawag sa inyo at gagawin po niya yon. When God calls you and when God places you in a place na ito po, Panginoon, it is commanded by Him to go, His provision will always be there. Yung kanya pong mga provision o pangangailangan mo, protection mo, pangunguna niya, ipagkakaloob ng Lord yan. Kasi tapat po siya sa kanyang pangako. So, tignan mo katabi mo. Sabihin mo, magtapat na tayo. So, sa mundong ito, there's a lot of things that requires faithfulness. Hindi lang si Lord nagre-require ng katapatan. Even po ang mundo nagre-require ng katapatan. So, ang mundo, nire-require po niya tayo na magiging tapat sa ating trabaho. Diba? So, sa trabaho, dapat maging tapat tayo. Sa ating paggawa, sa ating pagpasok, at maging sa ating pag-time in at pag-time out, at maging sa mga bossing, dapat tapat tayo. Sino yung nagwo-work? Diba? So, maging po sa business, dapat tapat din po tayo sa business. Kapag sinabi nila na kailangan ko po ang order kong ito, 3:00, dapat before 3, yung mga 2:59, mga ganun, ha? Dapat okay na yon. At least, pagdating ng 3:00, pagdating ng kukuha, nandun na. Kami, pag nag-o-order kina Brother Rex at Brother Eddie Boy, wala pa yung oras, biglang magte-text yan. Pastor, handa na po. Diba? That is faithfulness. Binibigyan mo ng pagkakataon, okay, na yung nag-order sa'yo, magtiwala na sa ganitong oras, bago dumating yan, okay na siya. So sa pag-aaral, ganun din. Maging tapat tayo sa pagsusulit. Hindi yung bilis mata, sabay kamay. Ha? Pagka nagte-take ng exam, diba? Bilis mata, sabay kamay. So hindi dapat ganon. At hindi rin dapat tayo cutting classes. Matalino naman ako, kayang-kaya ko na tinuturo ni ma'am, kaya okay lang. Liban muna tayo sa klase. Ha? Ako, meron na po. Meron akong apo na pag sinabi ko na aalis kami sa ganitong oras, kailan yan, lolo? Sa ganitong araw. Pero hindi ka pwede kasi nga may pasok ka. Hindi, a-absent ako. Lolo, top 2 ako, ha? Malapit na. Bakit hindi ka nag-top 1? Kasi nang-aaway ako eh. So, hindi dapat. Bata pa lang, marunong na mag-cutting classes. Mag-absent. Hindi po. Dapat tapat po tayo sa ating pag-aaral. Amen. At maging po sa pagpapacheck up po natin. Pag sinabi ng doktor na bawal ang ganito, wag nating ilagay na, total, nagme-maintenance naman ako. Ha? Hindi naman nakikita ni doktor. And I did that.
Ginawa ko minsan, nagpa-check up ako. Sabi, siguro mga 3 years ago, sabi ni Dr. Lumobos ng Korean, tinignan, Pastor, high blood po kayo. Mataas po ang ang bad cholesterol po ninyo. Pero pastor, ako naman nagtitiwala sa inyo mga pastor na nag-uutos kayo sa mga tao at sinusunod kayo ng mga tao. Kaya itong sasabihin ko sa inyo, alam ko, susundin po ninyo ito. So sinabi niya, bawal ang kumain ng ganito. Bawal kumain ng ganito. So ang daming bawal. Iniimbitahan po ako sa mga kasalan, sa mga party-party, at maging minsan sa bahay. So, nakakakain ako nung ipinagbawal ni doktor. At hindi ko lang masabi sa nag-invite sa akin na bawal sa akin yan kasi mapapahiya sila. So, I have to take it. Sumunod na check up, binipi ako. Pastor, 150 over 130. Ang taas, pastor. Ano ang nangyari? Sabi ko, Dok, hindi ko man kinain yung Pastor, hindi nagsisinungaling ang dugo. Kasi kinuha din ako ng dugo Hindi nagsisinungaling. Sabi ko, forgive me, Lord. Dumating ang pandemic. So, nung dumating yung pandemic, walang gawain tulad na to. Kain lang sa bahay. Diba? Kain sa bahay, order ka rito, order doon. So, dumating sa puntong ganon. Nagpunta na naman ako. Check up. At nung chinek up po ako, ang dugo ko po ay 200, ilan ma? 227 over 124. Sabi ng doktor, Pastor, buti hindi kayo sa hospital nagpunta. Dahil kung sa hospital kayo nagpunta, declare COVID kayo, cremation kagad. Pero pastor, anong nararamdaman nyo? Alam nyo, sa takot ko, sa sinabi niya, nagnormal ang isip ko. And that was in Silang. So, sa Silang nangyari yon, sa mag-asawang doktor, na kaibigan po namin, and then umuwi po kami rito na parang nothing happens. So, hindi ako naging tapat doon sa aking katawan, doon sa sinabi ng doktor. You see, even in this world, not only God is requiring us to be faithful, but in a lot of things, to be faithful. Sabi sa amin ng doktor, bawal ang kape. Sabi ko kay Pastora, yung kahit 2 lagok lang. Diba? Kahit 2 lagok lang. Pinalagok niya ako, hindi ako nakatulog buong magdamag. So, tigas ulo talaga. Sino yung katulad ko na minsan tigas ulo? Dahil sabi ng ganito, bawal sa iyo, pero pinilit mo pa rin. Total, wala namang nakakakita sa iyo. Okay. Now, ulitin ko yung sinabi po ng 1 Thessalonians 5:24. God will make things happen, for He who calls you is faithful. Binaliktad ko lang. Diba? Faithful is He that calleth you, and He will do it. When God called you in a specific ministry, He sees everything that all is being provided. Ang kailangan mo lang, kasi nandun na lahat ang kailangan mo lang, wisdom para gawin itong mga bagay nito. So, there is characteristics of a faithful person. Tulad ng sinabi ko, tinuro ko to sa mga pulis. Mga katangian ng isang matapat na tao. Una, sabi ko sa mga pulis, loyal to God. Sabi ko, sino sa inyo ang loyal sa Diyos? Walang makapagtaas ng kamay. Kasi alam nila ang kasunod, sino sa inyo ang loyal sa asawa. So ang hirap maging loyal sa Diyos kung hindi ka loyal sa asawa mo. Kasi pag sinabing Diyos, matindi na po ito. The highest na po yan. Pastor, ang hirap niyan. Yes, totoo. Pero sa nagmamahal, walang imposible. Amen. Kung sa magnanakaw nga, walang imposible Di ba? Yung sa bangko nga, pag ninanakaw, kung hindi kaya sa pintuan,
wasakin ang bubong kung hindi kaya dahil maraming gwardya. Biro mo yung ilalim ng lupa, hinuhukay, para lang makapasok doon sa bangko. So ibig sabihin, kung sa magnanakaw walang imposible, lalo na po sa Diyos. Amen. At lalo na po sa nagmamahal. Lalo na sa nagmamahal. Sa nagmamahal, walang imposible. Kahit gaano kalayo, pupuntahan mo. Di ba? Dahil nagmamahal ka, kahit porak pa yan, pupuntahan mo. Kasi nagmamahal. Di ba? Porak, Pampanga. Pupuntahan mo kasi nagmamahal ka. Di ba? Oo. Yung mag-asawang Vince at Kat, nung nakausap ko yung taga Porac, Pampanga, sabi, Pas, pagdating po rito ni Kuya Vince, medyo nakita po namin na pagod sila. Kasi po, sa totoo lang, malayo po ang kanilang pinanggalingan. Malayo rin po yung Clark ngayon dito sa amin. Kaya pagdating po nila rito, nakita po namin pagod nila. But they do it because of love. Di ba? Kasi itong buwang ito ay loving God and serving people. When we love God, we have to serve people. Kasi it is only in serving people that the love of God will be manifested through you. Kung mahal mo ang tao, kung mahal mo ang Diyos, yung pagmamahal mo sa Diyos, mararamdaman dapat ito ng tao. Hindi mo po pwedeng sabihin na basta kami ni Lord, okay, pero kapitbahay ko, kaaway ko. Hindi po pwedeng ganun. Basta kami ni Lord, close, ang asawa ko, away kami. O kailan kayo magpapatawaran? Mga 2 weeks siguro, pastor, baka okay na. Biro mo, binigyan mo pa ng ganon. Hindi dapat. Sino sa inyo ang may asawa? Okay. Sino sa inyo umabot na ng 1 linggo na hindi nagkikibuan? Itaas natin, 2 linggo. Baka meron. Parang yung mag-asawang pastor, alam nila ang sinabi ng Biblia na dapat hindi lubugan ng araw. Okay, yung kanila pong sigalot. Na hindi sila nagpapatawaran. Alam mo, ang 2 pastor na ito, mag-asawa, nangitim yung kanilang mata. Kasi umabot na ng 3 araw walang tulugan. Dahil hindi pagpapatawad. Kasi sabi ng Bible, wag nawa lubugan ng araw. Di ba? Yung inyong sigalot. Kaya ayaw nilang matulog. So umabot sila ng gano'n. Then be loyal to God. Then morally upright. Okay? Ibig sabihin, maayos ang pag-iisip po natin. Hindi po tayo natataranta. Nung isang araw, kausap ko po yung isang negosyante. Isang negosyante ng Cleopatra. Yung Cleopatra yun, sa pangalan po ng sabon, nagpatutuo siya. Nung nandun po sila sa Siargao, para po magdala ng mga goods doon sa mga tao, mga ano po yun, mga sabon na binibenta po nila ng buy one, take one. So nung nandun po sila, ay nasa hotel kami, pastor, 5th floor. At ang kainan, restaurant, nasa 2nd floor. May nagkakainan doon ng mga kasama naming pastor at kanilang asawa, pero nandun kami sa 5th floor. Pagpasok ko ng CR, hindi pa ho ako nakakaupo sa trono, biglang lumindol ng pagkalakas-lakas. At naalala ko yung asawa ko nasa room natutulog. So dahil sa lakas ng lindol, takbo ako sa asawa ko, ang asawa ko sarap ng tulog. Kasi siguro sa lindol, dinuduyan siya, sumarap ang tulog. Nung ginising daw niya, paggising niyang ganon, parang naalimpungatan pa. Sabi niya, gumising ka, takbo tayo kasi malakas ang lindol. So, hindi alam ng babae kung saan pupunta dahil hawak-hawak niya. Pero yung mag-asawang pastor na nasa restaurant, sa lakas ng lindol kumakain, yung lalaki na pastor, tinakbuhan niya yung asawa niya. So, nagpunta sa ground floor, naisip niya, uy, may asawa pa pala ako. Bakit ganon? Kapag dumarating yung problema, minsan di natin naiisip yung asawa. So, binalikan niyang asawa niya dahil sa lakas ng lindol, nandun siya dun sa pintuan nung restaurant na yon, tinatawag na lang yung asawa niya kasi nakalimutan niya ang pangalan. Sino sa inyo kapag may pagsubok at problema, nakakalimutan yung pangalan ng asawa? So, nung yung asawa,
babae, nakatulala, hawak ang tinidor, hindi alam ang gagawin din kasi parang iniisip niya, ba't ako tinakbuhan ng asawa ko? So, nung humupa ang lindol, nagsalita yung babae. Sabi niya, pastor ka pa naman tayo, bakit ka ganyan? Panahon lang ng pagsubok, kinakalimutan mo na ako. Lindol lang yun. Paano pa kung mas matindi ang mga sako na sa buhay? So, morally upright, be honest and be a law-abiding citizen. Kasi sa mundong ito, kung mayroon man hinahanap ang mundo na sa mga taong tapat, walang iba kundi mga Kristiyano. Kasi doon sa Senado, doon sa Kongreso, doon sa ating mga executive, wala na po silang tiwala sa isa't isa. At marami na rin pong mga tao, wala na rin tiwala sa mga namumuno. Kaya rally dito, rally doon, demonstrador dito, marami na pong nangyayari. Pero isang bagay lang na alam ko, mananampalataya, tapat sa komunidad. Amen. Walang amen. Oh, pag sinabi ko walang amen, saka kayo umamen. Nung sinabi ko amen, walang umamen. Walang nag-amen. Nung sinabi ko, okay, walang amen, saka kayo nag-amen. Ano ang tama doon? Pastor, yan po kasi topic mo, being faithful, kaya tapat lang kami, kaya hindi kami nag-amen sa amen. Doon sa walang amen kami umamen. So morally upright, being honest, and then being honest as a law-abiding citizen. And then operates in love and peace towards others. Diba? Alam mo yung mag-create ka ng kaaway, saglit lang. Diba? Pitikin mo lang yung tenga ng katabi mo, kaaway mo na yan. Diba? Ganun lang kabilis magkaroon ng kaaway. Pero yung magmahal, ang hirap. Diba? Kahit ikaw babae, minamahal ka, kung hindi mo pakiramdam na mahal yung tao, ang hirap magmahal. Diba? Ang hirap magmahal. Madali bang magmahal? Mahirap, diba? You see, but God is requiring us to love even our enemies. Kasi nga mahirap magmahal. But because God is faithful, He wanted us to be okay in all areas in life. Kasi minsan maging sa kasama sa buhay, kung laging palpak, minsan ang hirap mahalin. Pero wala tayong choice. God has called us to love. Amen. Tinawag tayo ng Diyos magmahal. Lord, ang hirap magmahal. But because you say so, then I will do it. Then, maging patient and humble. Okay. Maging mapagpasensya. Kaya nga, love is very patient. Diba? Sabi nga, if you love someone, you must be loyal to him. No matter what the cost may be. Kung mahal mo ang isang tao, maging matyaga ka. At laging tapat sa kanya. Kahit sa anumang bagay. Even in ups and downs ng iyong buhay. Kasi lahat naman tayo nagkakapalpak din. Kaya dapat tayo matuto magpakumbaba at magpasensya. And then obedient sa ating mga responsibilidad. Kung estudyante ka, be responsible as a student. Kung wala ka pang maitulong sa nanay mo ng anumang bagay tulad ng pananalapi, may i-present mo naman yung grado mo na mapapangiti ang nanay mo. Ha? Nay, busy po ako sa pag-aaral. Tignan niyo po ang kilay ko. Dati po yan, makapal. Ngayon, sunog na. Nasunog sa pag-aaral. Pero dahil po dyan, ito po ang grado ko. Anak, bakit 7 ang simula ng grado mo? Nay, anong 7? Tignan mo yung katabi niyan. 9. 79. Ha? Bunga po yan ng pagsusunog ko ng kilay. So, hindi dapat. Di ba? Kung estudyante ka, then gawin mo yung pagiging matapat na estudyante. Nung si attorney din, nag-aaral yan, biglang magte-text, Pa, sundan mo yung sasakyan, sinakyan ko ng jeep, nakalimutan ko pala humingi ng
ng baon, wala akong pamasahe. Takbo naman kami. Ha? Drive ako ng sasakyan. Sabi ko, anong plate number ng sasakyan? Ha? Pagbaba niya sa Lyceum, nandun na kami. Ito po yung bayan ng anak po namin. Be faithful. And then tignan nyo yung benefits. Okay. Pag sinabi po nating benefits ay, ano sa Tagalog? Beneficio. Espanyol po yun. So benefits of being faithful. O sabihin po natin, ano po yung mga reward, di ba? O award ng isang pagiging matapat. Una, ang sabi niya, God will not forsake you as you remain faithful to Him. Hindi ka pababayaan ng Diyos habang ikaw ay tapat sa Kanya. So nakasulat po yan sa Psalms 37 verse 28, For the Lord loves justice, and He will never abandon the godly. Dahil mahal ng Diyos kung ano ang tama, kung ano ang matuwid at nararapat, hindi po niya pababayaan ang isang taong makadiyos. Sa lipanong araw may nag-away. Sabi nung isang supporter, dumadaan yung isang kandidato. Ang sabi niya, iboto ninyo si ganito. Pero kalaban nila yon. Sabi niya, iboto niyo si ganito sapagkat yan po ay makadiyos, makabayan, makakalikasan, at higit sa lahat, siya'y makasyaron. Nagahanit yung nandun. Nag-away, parehong supporter. Parehong supporter. So, when we remain faithful to God, He will always remain faithful to us. And whatever things we need, according doon po sa talata po natin, sa 1 Thessalonians 5:23, tayo po ay hindi kailanman iiwanan, pababayaan. God will never ignore you. He can never also neglect you. At hindi ka rin po niya kalilimutan sa iyong pagiging tapat sa Kanya. Amen. And then pangalawa, you will have a long life. Magkakaroon po kayo ng mahabang buhay. You will have a long life. Pangako po ito ng Diyos. Psalms 91 verse 16. Ang sabi niya, I will reward them with a long life and give them my salvation. With long life, I will give them and I will give them satisfaction. So kita mo, di ba sa pagiging tapat, sino sa inyo gustong humaba ang buhay? Nang hindi nag-herbal. Di ba, naikwento ko na noon ito sa inyo, na isang tao raw na namatay at the age of 95. At nung pagharap daw niya kay San Pedro, pinasal sa kalangitan, halika, ito yung destination mo sa pagiging tapat mo sa paglilingkod. Pinasal daw sa kalangitan. Ang sabi niya, wow, sana noon pa narating ko na ito, ang ganda pala ng langit. Wala palang kasing ganda lahat ng hindi ko nakita sa lupa, maging doon sa mga Disneyland, yung mga hindi ko nakita sa magagandang lugar, dito sa langit nakita ko. Ang sabi ni San Pedro, ito ang kagandahan ng kalangitan. Lahat ng hindi mo nakita at lahat ng hindi mo natitikman sa lupa, dito sa langit, matitikman mo lahat yan. Sising-sisi siya ngayon. Sabi niya, ganito pala kaganda, bakit kailangan kong tumagal ng 95 years sa lupa na ang ganda pala ng langit? Sabi ni San Pedro, kaya humaba ang buhay mo dahil sa kaherbal mo. Sino nag-herbal? Pito-pito. So, then pangatlo, you will have peace and personal satisfaction. Alam mo, ang taong tapat, kahit saan pumunta, tapat ka pa rin. Balik-baliktarin mo man ang tapat, tapat pa rin. Diba? Kahit saan ka pumunta, tapat ka pa rin. Bakit? Kasi nga, kapag meron kang Kristo, meron kang katapatan sa buhay. At alam mo, yung kapayapaan na yan, kahit dumating ang bagyo sa buhay mo, tutululuha mo dahil may emosyon tayo. But even umiiyak ka, the peace of God will always be in you. Amen. It is the peace that passeth all throughout understanding. And that is the peace of God that the world cannot give. Ang mundo,
Iba ang kapayapaan niya sa kapayapaan ng Diyos. Ang mundo, pakakalmahin ka lang. Payapa ka na. Alam mo yung mga nagwawala sa mental, dahil ilang beses na akong pumasok sa mental at nag-o-observe, yung mga nagwawala doon, tinutusok lang ng mahabat malalaking karayom. Maya-maya yung nagwawala tulog na. Para sa mga doktor, nurses, payapa na siya. Pero hindi ganun ang payapa ni Lord. Di ba? Because the peace of God comes even when there is problems and disasters in life. Yung nagkakagulo na ang kapaligiran, pero nakangiti ka pa rin at alam mo, maayos pa rin ang buhay mo. Amen. Nung nasunog ang Baklaran, bago itayo po yung LRT, para po itayo po yung LRT, kailangan sunugin po ang Baklaran para maitayo yung LRT. That was way back kung 1984, 85 pa, parang ganon. At ang isang pastor, na si Pastor William C., may-ari po nung isang malaking bahagi sa Baklaran. Inchik po siya. So nagkwento siya na ito ay talagang gagawing LRT. So nasunog po yon. Isang kapatiran mula po doon sa lugar po nila Brother Tony sa Baklaran noon. Ano yung pangalan ng street ninyo? Mabuhay, Maligaya. Panglipunan. Isa pong kapatiran nakatira doon sa area pong yon na umaten po sa atin sa Pasay nung araw. Alam mo, nung nagkasunog, yung Baklaran na yon, yung palengke na yon, nung nasunog, ang tanging nailigtas lang niya ay yung bagong bili niyang damit. So pumunta sa church at nag-usap kaming mga nandun, sabi niya, ito lang nailigtas ko, itong bagong bili ko sa Baklaran. Kasi pagdating ko sa bahay, sunog na lahat at ang tanging hawak ko yung kabibili ko lang na damit. So lahat nawala. Sabi namin, nung nasusunog, bakit hindi ka kagad umuwi? Sabi niya, hindi ko na naisip. Diba? So, ang kapayapaan dumarating siya sa panahon ng kaguluhan. Kapag nandun ka na sa sitwasyon na parang ang gulo na isip mo, the peace of God will come to those who remain faithful. Ayoko magpa-opera. Pero nung sinabi ng doktor na kailangan mo kung gusto mo pang mabuhay, nanalangin ako sa Lord. Kasi tananingan ako 3 days na lang eh. Then ang sabi ko, Lord, kung ito na ang katapusan, let it be. Pero ang sabi ng doktor, sa bagay, pastor, sabi ganon, pastor ka naman, kaya ligtas ka na. Doon ako natakot. Sabi niya, sige Dok, operahan niyo na po ako. At ang prayer ko lang sa Lord, hindi ko maramdaman ng sakit. Kasi halos lahat nung nakausap ko si Pastora, nung nanganak siya kay Kuya Dan, CS yan. So nung in-injectionan siya ng anesthesia sa likod, ang sabi niya, masakit daw kasi mahaba raw yung karayom. At masakit daw. Doon pa lang, ayoko na. Pero gusto ko ng operasyon dahil ikamamatay ko kung hindi ako operahan. Pero gusto ko, wag ng tusok-tusok. Pero proseso pala yon. Dahil ang prayer ko ganito, Lord, even in this operating room, I want to feel you. Kahit sa lugar na ito, Panginoon, gusto ko lang maranasan at gusto ko lang ma-assure ako na kapiling kita. So, dinala na ako sa operating room. Before ako dinala sa operating room, nag-normal yung high blood ko, yung dugo ko. Pagdating ko sa operating room, nag-150. At ang sabi ng doktor, medyo pahupain po muna natin ng konti. In-interview ako, Pastor, natatakot ka ba sa operasyon? Pastor, marami na akong inoperahan at lumalabas silang nakangiti. Nagkaroon ako ng kapanatagan. Sabi ko, safe na pala ako sa doktor na ito. Pastor, nakatagilid ka na, itutusok ka na yung anesthesia. Sabi ko, Dok, gaano ba kahaba yung karayom? Sabi niya, ganito. Sabi niya, pero mas masakit yung dextrose na inilagay sa iyo na karayom kasi malaki yan kesa dito. Nagkaroon na naman ako ng kapanatagan. Maya-maya,
Nakaramdam lang ako ng parang nangati ang likod ko. Pagkatapos noon, gusto kong kamutin sana dahil nangati. Pero hindi ko na ginawa dahil inisip ko, baka kung karayom yon, kamay ko pa ang matusok. In short, natapos na yon. Sabi ng doktor, Pastor, tapos na po yung pagtusok sa iyo ng anesthesia. Sabi ko, parang wala akong naramdaman. Maya-maya, pinupukpok na yung paa ko. Nararamdaman mo na ba, Pastor? Sabi ko, hindi. O, Pastor, hihiwain. Sinasabi ang lahat dahil hanggang dito lang yung anesthesia. O, Pastor, hihiwain na namin yung tiyan mo. Naghahanap ako ng salamin kasi gusto ko makita kung paano ilalabas ang bituka. Yung mga ganun kung sana. Naghahanap ko ng salamin. Hindi po ako natulog. Dahil hinihintay ko. Umabot po kami ng 6 hours. At nung pagkatapos, yung doktor na pasigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, ano ba nangyari? Sabi niya, Pastor, tapos na operasyon. Sabi ko, parang wala naman akong naramdaman. Kapayapaan dumarating sa panahon ng kabagabagan sa buhay. If you are faithful, di ba? Si Cheche nga inoperahan nito Panay ang text. Pastor, halos 2 linggo na ako rito, hindi pa ako pinapansin ng doktor. Sabi ko, magtiyaga ka lang. Text ulit siya, Tay. May 50 mil na ang ang bill ko. Sabi ko, pray lang tayo sa Lord. Matapos noon, Tay, pauwi na po kami. O sabi ko, sige, pasusundo kita dyan. Ipapahatid kita doon sa inyo. Magkano binayaran nyo? Kano binayaran nyo? Wala ni 5 sentimos. Faithful is He that calleth you and He will do it. Ako nung inoperahan, magkano ang bayad lahat-lahat? Sa operation lang. Sa 2 pang 3 hospital, pinagdalhan sa akin. Mahigit. Sabi ko, sana si Cheche na lang ako, walang binayaran. So, pang-apat, you will be a blessing to others as God prospers you. Diba? Ito po yung mga benefits o reward ng mga taong tapat sa Lord. Kapag tapat ka sa Lord, magiging pagpapala ka sa iba. Maging pagpapala ka sa iba. Ilang senior na po yung lumapit dito, hindi makapasok sa simbahan, dyan lang sa labas. Pastor, kailangan ko po ng ganito. Sabi ko lang kay Pastora, Ma, meron ka ba dyan? Pambayad natin ng ilaw, bigay mo muna. Kailan ba'y mapuputol sa atin sa susunod na araw? Meron pa namang araw. Ilang beses po nangyari ganoon. Not once, not twice, not thrice. Many times. Kapag dumadaan kami ni Pastora, nakikita niya, Pa, nagbayad na ba sa iyo yan? Sabi ko, hindi. Pag sunod na ulit, Pa, nagbayad na ba sa yan? Ibang tao naman, sabi ko, hindi. Hayaan mo na yun. And that caused her to pray always to God. Naging dahilan na para lagi siyang manalangin sa Panginoon. So you will be a blessing to others as God prospers you. Naalala ko, siguro parang 2 years ago, election. But before election, January po kasi noon ay Bible month. So ang ginawa ko po, December, nagpagawa po ako ng tarpaulin. Nalala niyo, paggawa ko ng tarpaulin, bumabati lang ako sa tinatawag po na Happy Bible Month. Paggawa ko ng tarpaulin, 5 yatang tarpaulin, pinaglalagay ko kung saan. Ang daming nagsipunta sa bahay. Pastor, tatakbo pala kayo. Sabi gano'n. Hindi nyo man lang sinasabi sa amin, susuporta kami. Sabi ko, hindi ako tatakbo. Bumabati lang ako ng Happy Bible Month. After election, may nagpunta sa bahay. Pastor, binoto po namin kayo. Bumabati lang ako. Di pa ako nangangampanya noon. Dahil hindi naman ako, inisip ko, ano kaya kung tumakbo ako? Eto, hindi naman ako tumatakbo, may nagboto sa akin. Baka pag tumakbo ako, mas lalong may magboboto. So you will be a blessing to others. Isa po
isa pong vice mayor na naging board member ng Kapitolyo. Nung tumatakbo po siya bilang isang councilor ng City 13, pumunta po sa akin dahil kalakalaro ko ng basketball. Nung makita po niya ako, lungkot na lungkot siya at parang umiyak. Kita ko yung nagigilid na yung luha. Sabi niya, Pastor, pwede ba akong tulungan ng ministerial? And that was the time, 2000 to 2005, ako po yung chairman ng ministerial ng buong kapastoran ng 13. So sabi ko, bakit? Kaya ba akong tulungan ng ministerial? Sabi ko, bakit? Ano ba nangyari? Kasi sa 10 kami na tumatakbong konsihal ng bayan, yung siyam sinuportahan ng iglesia. Ako lang nilaglag dahil nalaman nila may mga kaibigan akong pastor. So, nalaglag po ako. Kaya sila lahat, sinuportahan, ako hindi. So, sabi ko, sige, titignan ko kung magagawa ko. Kinausap ko ang mga pastor, at ang mga pastor, kinausap ang kanilang membro. Sabi ko sa kanila, patunayan natin na ang pagkakaisa natin sa Diyos ay mangyari. So, nagkaisa kami. Single vote lang kami. Lumabas. Panalo siya. So sabi niya, dito ako naniniwala sa mga Kristiyano na ito ay kapag nagsalita, tapat talaga sila. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Hanggang sa kanyang anak. Kaya nung mga anak niya, nag-debut, ako tinatawag, Pastor. Nung dinedicate yung basketball court doon, dahil project na yan, ako tinawag. Pastor, dedicate po natin ito. Pati yung mayor, sabi niya, Pastor, dedicate po natin ito. Katapatan ang hinahanap ng tao sa mundong ito. Amen. Minsan nga, boyfriend mo, girlfriend mo. Kung hindi siya tapat, ikaw ang hindi tapat. Kasi may mga bagay-bagay na hindi nyo napagkakasunduan. And then you will be entrusted with greater responsibilities. May mga talata po niyan. Kasi ang sabi ng Biblia, if you are faithful, kung ikaw ay tapat sa maliit na bagay, mas pagkakalooban ka ng malalaking bagay. Kasi alam niyo po, ano ang mas mahirap gastusin? Yung maliit o yung malaki? Kapag ang pera mo, 100 na lang, di ba? At alam mo, marami kang pangangailangan. Nakita mo, ang ganda nito, pero ang pera mo, pag binili ko nito, wala na ako. Paano yung pagkain ko? So, hindi mo magagastos kasi maliit. Pero pag malaki, magmaraming pera, waldas dito, waldas doon. Kasi isip mo, marami pa ako. Pero pag dumating na, hindi na pala ito sasapat hanggang linggo, iingatan mo ngayon. So ano ang bibilhin mo doon sa 100 mo para magkasya hanggang linggo? Bili ka ng saluyot. Bili ka ng okra. Di ba? Yun na lang ano mo. Pag marami kang pera, sarap ng lechon kawali. Sarap ng crispy pata. Yung mga ganon, di ba? Sarap ng fried chicken ng Max. Kasi maraming pera . Pero pag konti na lang, pagkakasahin mo. But if you are faithful to little things and to little ones, and God will entrust you bigger things and bigger ones. Amen. So, maging tapat tayo kahit sa maliit na bagay. And then lastly, sa punto po natin, pangatlo, areas in life to be faithful. Saang bahagi o area ng buhay na dapat tayo magiging tapat? Una, pinag-aralan po natin yung mga ugali o katangian ng taong tapat. Pangalawa, ano ang reward o benefits ng taong tapat? Pangatlo, at saan dapat tayo maging tapat? Una, maging tapat sa buhay na meron ka. Giving your life to God. Di ba? Tapat ka sa buhay na meron ka. Pag sinabi ng doktor na wag, igalang mo yon. God has given us eternal life. And the life that you have and the life that we have is sanctified by God. Yung buhay na meron tayo ngayon, yan na po ang buhay na binanal ng Diyos. At dahil yan,
tinawag ka ng malaya, huwag mo nang gamitin yung kalayaan mo sa pagkakasala. Total Christian naman na ako, kaya pwede na ang lahat ng ito. Total save naman na ako, kaya pwede na akong kumain ng ganito. Kung mamatay man ako, sa langit ang diretsyo ko. Hindi dapat ganon. So, tingnan nyo, 1 Thessalonians 5:23. Now, may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Kaya maging tapat ka sa iyong pangangatawan, sa iyong espiritu, at sa iyong kaluluwa. Body, soul, and spirit. Be faithful. Kasi tinubos ng Diyos yan, ang buong pagkatao mo. Minsan daw may isang pastor na nakasira niya ang oneness. Sa oneness, isa ang Diyos nila. Para sa kanila, ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo at si Jesus na raw lahat yun. So si Jesus ang Ama, si Jesus ang Holy Spirit. Okay, kaya tinawag na oneness. Eh yung sabi naman isang pastor, ako, sabi nga nun, Trinitarian. So sabi ng oneness, di tatlo Diyos nyo. Kasi naniniwala ka sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kasi yun ang sabi ng Bible Merong Father, Son, and Spirit. So matindi raw ang pagtatalo ng dalawa pero magkaibigan. Walang nagawa yung Trinitarian. Ang sabi ng Trinitarian, naniniwala sa Ama, Anak, Espiritu. Sabi niya, naawa lang ako sa inyo, oneness. Bakit? Kasi isa ang Diyos nyo. Pag iniwan ka ng Diyos mo, wala ka ng Diyos. Ako, pag iniwan ako ng Diyos ko, meron pa akong dalawa. Kasi isa lang umiwan sa akin. Meron pa akong dalawa. So, nagtawanan lang sila. Okay, so giving your life to God. The life that we have is redeemed by God. The life that we have was restored by God. The life that we have, ito ay inayos ng Panginoon. The old has gone, the new has come. Kaya yung buhay na meron tayo, ingatan natin ito. Kasi yung dating ikaw, hindi na yan. Maaring ang katawan mo, yan lang yan. But yung buhay na sinasabi ko, ay yung ating kaluluwa. Pero ang katawan natin, ito na ito Sino sa inyo nung naging Christian, gumanda? Pumogi. Di ba? Kasi nga nagbo-bloom ang ating pananaw sa buhay. Gumaganda ang ating pag-iisip. Pero yung mukha mo, yan pa rin yan. Gumanda ang pananaw mo. Di ba? Gumanda ang tingin mo sa kinabukasan. Kasi nga yung isip mo, mind of Christ na po yan. Di ba? Pero yung figure ng katawan mo, yan pa rin yan. 36, 56, ganon. Yan pa rin yan. Pero gumanda ang ating pananaw sa buhay. Then pangalawa, sa areas in life to be faithful, giving your time. Give a portion of your time to God. Di ba? So, give a portion of your time. Time is precious thing and it must be spent wisely. Kasi hindi na po natin maibabalik ang nakaraan. Kaya nga mayroong isang kantang pagsisisi Ano sabi niya? Kung maibabalik ko lang. Di ba? Ang dating ikot ng mundo. Kaso, hindi. Kasi nga kung lang. Yung kung, katumbas yan ng sana. Pero lahat ng yan, hindi na ho po pwede. Diba? So, it's hard. Ang hirap na gawin ng isang bagay, later on pagsisisihan mo. Diba? Kaya, dito kailangan talaga natin lagi ang Panginoong Jesus. So, give time to work. Give time to work out our vision. Ang vision po natin sa iglesyang ito ay hindi po panloob. Ang vision po natin panlabas. Ibig sabihin, we have to win souls.
and make these souls to become disciples of Christ. Win people. Siguro sa susunod na mga Sunday, kung loobin pa ng Lord, bago matapos ang taong ito, isi-share ko sa inyo yung 7 reasons why we have to bring souls to God. 7 reasons, bakit kailangan po natin magdala o mag-invite ng mga bagong kapatiran na dalhin sa paanan ng Panginoon. So, give time to work out our vision. And lastly, giving your tithes and offerings. Okay. Alam niyo, mas mabigat po ang responsibilidad ng 80% kesa po sa 90% o 20%. Yung ibibigay mo ang tithes and offerings mo sa Lord, 10% tithes mo, 10% offering mo, ang natira sa iyo 80%. Minsan mas mahirap po ito na i-manage. Kasi yung 10% at 10% tithes and offerings, pag ibinigay mo, okay na yon sa Lord yun eh. At minsan ang pananaw natin, na ibigay ko na sa Lord, kaya ito, akin na ito. Hindi ho, kay Lord pa rin yun. Pero hindi kukunin ni Lord yan. Ang gusto ni Lord, spend it wisely. So dahil 80% na lang yan, saan mo ibibili yan? Saan mo gagastusin yan? Papaano? Para ba sa pangbisyo mo? Lalahanan mo, kahit yan 80% na nasa iyo, kay Lord pa rin yan. Because heaven and earth is the Lord's. Ayon po sa Psalms 24. Heaven and earth is the Lord's and the fullness thereof. Langit at lupa, pag-aari ng Diyos, at lahat ng narito pag-aari ni Lord. Kaya kahit yan 80%, paano mo gagamitin yan? Gamitin mo yan sa kaluwalhatian ni Lord. Kung papasal ka sa isang lugar, kayo mag-asawa, thank God because you are enjoying the goodness of God, the blessing of God in your life. Pero mag-asawa, mamamasal kayo sa Vietnam. Vietnam ba? Di ba? Tapos ginagamit nyo, Lord, salamat. Because of your blessing, we enjoy our fellowship. Okay po yan. Nung nasa Macau ako, by March 7, nasa Macau po ako. Nung nasa Macau ako, wala po kami magawa. Kasi 3 araw lang po kami ron because of the Bible School. Marami pong mga iba't ibang bansa nandun na mag-graduate po sila about humanities. At ako yung speaker. So, namasyal po kami. Sabi ng isang kasama kong pastor, doctorate din po siya, sabi niya, Pas, okay lang po ba? Pasok po tayo dyan sa casino. Isip ko naman, maraming pera ito. Sabi ko, anong gagawin natin dyan? Sabi niya, gusto ko lang makita kung ano ang meron sa casino. Sabi ko sa isip ko, hindi rin naman ako nakapasok dyan. Sige, pasok lang tayo. Pasok naman kami. Nakashort lang kami, nakashort lang. Wala akong dalang tsinelas. Ang tsinelas ko, yun sa tsinelas lang po ng hotel na pinagtulugan namin. So, napaghinakbang ko ng gano'n, mauuna pa sa akin. Kasi nasa kalsada kami. Kulang lang, bitbitin ko. Kasi ang ganda naman ng lakaran eh. So, nandun kami, nakita ko yung mga naglalaro, babae at lalaki, yung iba, mga nakashort lang. Walang disente. Pero pag nilalabas nila yung kanilang pera, ang lalaki, yayaman, ang daming mga, anong tawag doon? Pitsa ba ang tawag doon? Chips? Ang dami sa mga ano la. Sabi ng isa, Pastor, tignan mo yan. Mga simple lang buhay, ang makikita mo yan, pero ang yayaman yan. So, kami naman, nandun lang, sige. Lakad-lakad lang kami. So, sabi ko, ganito pala ang casino. Dami naglalaro. Kasi ang Macau, capital city o capital province ng China sa tinatawag pong sugal. Gambling capital ng China. Parang Las Vegas, gambling capital din ng Amerika. Okay. Ang Pilipinas, may gambling capital ba ang Pilipinas? All over the whole Philippines. Alam niyo sa ano? Alam niyo dito sa Pilipinas, kahit maliit lang na bagay, pinagkakakitaan. Merong 4 na magkakaibigan.
nakulong dahil po sa Pusoy-2. Nakulong po sila. Yung 4 magkakaibigan na yon, nung ikinulong, walang pera, nagsugal. At ang pangako nila bilang magkakaibigan, paglabas natin, magbabayaran tayo. Ang sugal po nila, paramihan ng utot. So yung iba, kumain ng mga kamote. Paglabas na po ng isa, nakapito na po siya. Sabi niya, good. Yung isa umabot ng 9. Sabi niya, lucky 9. Eh, nung pag ganun niya, may lumabas pang pahabol, butata. Pinoy, kung ano-anong maisip na uri ng sugal. Di ba? Sa kulungan nga, pagka nagpunta kayo ron, dahil ako nag-minister sa bilangguan sa Lipa, kahit nga po yung mga ipis, pinagpupustahan eh. Kahit po yung tunog ng butiki, sila, ilang beses tutunog ang butiki. Pinagpupustahan Pinoy. Di ba? Ang galing ng kaisipan. Okay. So we have to give our tithes and offerings. Yung 80% na yan, enjoy it. But be sure that it glorifies God as you spend it. Amen. So hindi po pwede ibili mo yung ganito pagkatapos pag uwi mo sa bahay. Parang nadenggoy ako ng sales lady ha. Di ba? Anong gagawin ko rito? Biro mo kalalaki mong tao, nakabili ka ng lipstick dahil sa ganda ng promotion nung sales lady. Oh, so hindi mo na spend yung money wisely. And God, hindi rin siya mag-e-enjoy na tignan ka na ganong nagogoyo ka nang dahil po sa ganong bagay lang. So yung 80% na meron kayo, enjoy it, pero be sure that God is being glorified as you spend it. Amen. Malapit na po ang Pasko. Huwag kayong bibili o maghahanda ng pagkain na ito ay labag din sa pangangatawan nyo. Amen. Kami ni Pastora, sabi namin, hindi na tayo magpapasko dito sa bahay. Bakit? Puro okra lang at saluyot naman ihahanda mo sa akin. Sabi ko, saan tayo? Sabi niya, doon na lang tayo kina Din. Pero pinag-usapan namin, Neng, diyan na kami mamamasko sa inyo, magpapasko, pero ganito ang mga pagkain na pwede lang sa amin ni mama mo. I-enjoy niya kasi sabi ng doktor sa kanya, type O dugo mo, more karne, okay yan sa iyo. Ang dugo ko, type A+. Ang sabi ng doktor, more gulay sa iyo. Sabi ko, nung lumaki ako sa probinsya, puro gulay, hanggang ba naman dito sa pagtanda ko, puro gulay pa rin. Ha? Doon nga sa amin sa probinsya, normal na sa amin yung malunggay, alugbati. Di ba? Pagdating dito, hanggang ganun pa rin ang payo ng doktor, pero wala ka magagawa eh. Be faithful. Amen. Be faithful. Kaya pag ako invite nyo na kumain sa inyo, maghanda lang kayo ng gulay. Solve na ako ron. Diba? Kung maghanda kayo ng gulay, mga munggo, mga saluyot, okra, solve na ako noon. Walang problema sa amin yun. Ha? Si Brother Tony nga, pagka nagluto yan, may beans. Ha? Yung may beans na, anong tawag doon, na may pata? Ka-Diyos. Diba? Tinanong ko na, Ma, okay ba sa akin to? Okay yan nga, kasi collagen yan. Abay, tinira ko na yung pata. Yung beans, saka na pagkatapos ng pata. Be faithful, di ba? Para lalong lumakas ang pangangatawan. Shall we all rise up? Ito ang ating conclusion. Basahin po natin ang ating conclusion. 1, 2, 3, go! Siguro magandang huddle natin ito mamaya. Ha? Okay ba yan? Okay. Pray tayo. Gusto ko pong tawagin si asan muna yung mga first timer natin? Si Grace ba yon? Si Grace? Okay. Sino yung nagsama kay Grace dito? Sige, samahan niyo si Grace dito. Paki-flash pangalan. Si Lovelyn, andyan pa ba si Lovelyn? Okay.
Sino nag-invite kay Lovelyn? Samahan niyo si Lovelyn. Oo, asan pa? Yan, si Easy. Okay. Asan po si Easy at saka po si Christian Lee? Kahapon lang nagkita kami Josel sa sa SM. Nagtampo ko sa kanya kasi hindi niya kami sinamahan na kumain. Okay. Salamat sa Lord. Gusto kong sabihin sa inyo na may nagagalit po sa inyo. Paglabas nyo dyan, may galit po sa inyo. Because Satan doesn't want na magmana kayo ng kaharian ng Diyos. You are not accepting or receiving another religion. Stay in your own religion. Ang mahalaga yung relationship to God. Okay. Asan si Christian at saka si Easy? Okay. Asan sila? Na-rapture na? Okay. Okay, sige. Yung nag-invite sa inyo, may malasakit sa inyo. Pahalagahan nyo yung relationship ninyo. Anak, pagka si Nika kokopya sa iyo, huwag mong pakokopyahin na. Kasi ikaw ang magtuturo sa kanya para sa mag-aral ng lubusan. When I was studying in Philippine Christian University way back 1982 hanggang 1986, sa tuwing darating yung mga professors namin, even attorney, tinataas ko yung kamay ko. At ang like kong sinasabi, Sir, Ma'am, pwede ba bigyan mo akong 5 minutes just to pray for my classmates, for you, and for our lesson? Okay, you may do so. Hindi po ako pastor noon. At like kong sinasabi, I am Vidal Carag, and my motto in life, I will not cheat. So therefore, I will not let you copy. Because I will not cheat, and don't let me also cheat. So tuwing mag-e-exam kami, pinagpapawisan ako kasi hindi ko na alam ang sagot. Gusto ko nang tignan yung Pero nasa isip ko, nangako ako na hindi ako kokopya. So sila naman, tinatakpan nila. Yung iba naman, yung alam kong nagtatakip ng answer, matatalino yon. Pero hindi nagtatakip ng answer para kopyahin ko, walang talino yon. Ha? Kasi wala siyang maipapakopya sa akin. Pero naging motto ko na yon na hindi ako mangungopya. So, natulungan nila ako na hindi ako mangopya. Kasi kahit zero na ako, proud pa rin ako because I stand on my word. Be faithful. Okay. So, si Pastor, ipagpe-pray kayo ni Pastor, ha? O sige, mag-pray. Iunat po natin kamay sa kanila. Lord, salamat po sa buhay po ni Grace at saka po, Panginoon, ni Lovelyn. Dalangin ko ang dalawang kabataang ito, tulungan mo po, Panginoon, sila sa patuloy po, Panginoon nila, O Diyos, paglalakbay sa buhay na ito. Sa work man o sa pag-aaral man. Tulungan mo ang kanilang mga loved ones, nagpapaaral o kaya po, Panginoon, O Diyos, na kanilang pinagtatrabahuhan, na itong kanilang mga magulang ay ma-enjoy ang blessing mula po, Panginoon, sa kanilang mahal sa buhay sa pagtatrabaho. Dalangin ko, maging matapat po, Panginoon, sila sa lahat ng area ng buhay. At even sa pagkakataong ito, kahit sa kanilang isipan, Panginoon, invite kanila bilang Panginoon ng kanilang buhay. At hayaan mo, O Diyos, na anumang pagkakasala na aming po, Panginoon, nagawa sa nakaraan, dalangin ko, O Diyos, ang salitang pagpapatawad ay aming ihingi, Panginoon, sa iyo. Patawad sa aming pagkukulang. Patawad sa aming pong pagkakamali. Patawad sa mga kasalanang sinadya o hindi. Patawad sa mga kapalpakang desisyon po. So ang dalawang kabataang ito, dalangin ko, Panginoon, sa kanilang puso manahan ka at gawin kanilang Panginoon ng kanilang buhay. Salamat, Jesus Christ, sa pagmamahal mo sa kanila. And even po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, I pray that you would continue to bless them. That you would continue, O Lord, na patuloy na sila, O Diyos, palakasin sa buhay. Ma-enjoy po, Panginoon, nila ang buwang pagdiriwang, Panginoon, pag-alala sa kabaitan mo dahil po, Panginoon,
sa pagpapadala mo ng iyong anak na si Hesus Kristo para maging daan ng aming katapusan sa buhay. We thank you. I-enjoy po, Panginoon, namin ang Disembreng ito, Panginoon, together with you. At every single cent na amin po, Panginoon, tinatangkilik, maging tapat po, Panginoon, kami, kasi lahat ng ito ay sa iyo nagmumula. Magamit, Panginoon, sa kaluwalhatian mo at pagpapalain mo kami ng higit pa sa aming inaasahan dahil po, Panginoon, nakitaan mo po, Panginoon, kami bilang isang responsableng anak mo. Salamat. Bless your people. Let us always be faithful, O God, because the one who calls us is faithful. Thank you so much, O Lord. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, makakaupo na kayo.